Yun nga bro, yung puno ng langka, lagi nga ninakaw yung bunga. Ang ginawa ng lolo ko, ang panyawan ang name ng halaman no, na mapait, parang ugat yan siya, na parang may tinik-tinik na sabi niya, pinalo niya yung puno, maging mapait ka. Naging mapait nga bro, yung ano, yung mga langka. Wala na nga pong nagnakaw. Ang problema po, hindi rin po kami makakuha na at hindi na rin namin magamit o maano pa yung prutas na yun kasi po mait nga. Ang tanong ko po, infested ho ba yung puno or dahil ba sa sinabi ng lolo ko, yun ba'y pinakinggan ng Diyos o pinakinggan ng demonyo? Parang maging aral din po sana ito sa mga hindi rin po alam na yung doon nagsisimula yung mga palihi-palihi na sinasabi nila na itong gawin mo para ang bunga niyan tumamis or maging mapait para wag nang nakawin or maging matamis ang bunga. Parang hindi po ako sang-ayon. At hanggang po ngayon, ganun nga po yun, yung puno na yun. Yun ang tanong ko. Magandang gabi po. Maraming salamat, Sister Delphine. So, bro, ta. Available ba si Bro Tata? Wala yata si Bro Tata, no? Kanina, bro. Nawala yata siya bro, si Bro Wendell yata. So, Bro Wendell na lang. Bro Wen? Pwede bang masagot, Bro Wen, yung tanong ni Sister Delphine? Sorry, mahina ang signal, napakahinang signal ko ngayon. Dito, baka mawala ako, no? Grabe. Di ko napakinggan yung tanong kanina, Bro John Ray, sorry. Yes, Bro Wen, ano ko na lang, Bro Wendell, mayroon daw silang tanim. Sister Delphine, ikaw na lang, yung idirekta mo na lang, Sister Delphine, yung pinakatanong. Yes, yun nga po, mga kapatid, yung puno, pinalo nung mapait na halaman. Tapos, ang sabi niya, maging mapait ka sana. Naging mapait nga po, hindi nga na ninakaw, ang dami ng bunga, nagkandahulog yung mga hinog mula sa gulayin at maging hinog yung puno ng langka. Hindi na po siya makain dahil naging mapait po. Ano po kaya yon? Infested yung puno o yung lolo ko yung infested o sino po bang nakikinig sa sinabi niya? Ang Diyos po ba o ang kalaban? Yun lang pong yung tanong ko. Una, klarong-klaro na ang ating kalaban ay nagmamasid sa atin. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8, nasa paligid. Kung maalala ninyo, yung sharing ni Father David na isang appointed exorcist, no? Bago niya natanggap ang kanyang appointment as exorcist, bago niya natanggap, naligo siya sa kanyang CR at ang nangyari, yung dalawang doorknob talaga ng CR na ang kanyang cellphone ay nasa kanyang room, siya ay nasa CR, naligo siya. Ang kanyang dalawang doorknob sa CR, totally destroyed. No? Yung dalawa, naputol talaga yon. Di siya makalabas. No? Kaya pilit niyang binuksan gamit yung towel niya at umabot sa mahigit 2 oras bago nabuksan. At nang nabuksan niya paglabas niya, doon niya nakita, meron palang appointment letter from the bishop na siya ay exorcist. Yun ang kauna-unahang harassment na na-fail niya. Bakit? Nakikinig ang ating kalaban. So, nang kinors niya, sinumpa niya ang puno, so nakikinig ang kalaban. Kaya, yon ang kalaban ang nagpa-epekto sa sumpa sa puno na ginawa ng naturang tao. Yun po kapatid.
Okay po, yun lang pong katanungan ko kasi sabi ko, paano ba napasok yung panyawan sa loob? Lahat ng bunga naging mapait nga. Yun pala yun. Sige po, maraming salamat po. Yun lang pong tanong ko. Okay, you're welcome. Eh,